Ayan na nga mga kaibigan, nagbigay na nga po ng hudyat ang Civil Service Commission, no? Ang sabi po nila ay maaari daw na makilahok o sumama ang mga government employees, ayan, bukas September 21, 2025 sa isang malawakang protesta laban sa pinakamalaking korupsyon ng taon. Ayan mga kaibigan, sa isang interview ng DZRH News Special nitong araw po ng Sabado kay Civil Service Assistant Commissioner Ariel Ronquillo, nire-remind lamang po ni Commissioner Ronquillo na ang mga civil servants o mga government employees daw ay mayroong karapatan, at option po nila na makilahok at makisali dito sa malawakang protesta laban sa pinakamalaking korupsyon. Okay, so subalit sila po ay nagbibigay lamang ng paalala na iwasan yung mga unlawful acts, at kailangang i-uphold yung magandang imahe ng government service. Okay, so ano pong ibig sabihin nito? Bilang isang government employee, mga kaibigan, hindi po tayo ligtas sa korupsyon. Okay, so ibig sabihin, bilang isang mamamayan ng Republika ng Pilipinas ay maaari pong makilahok, makisama at dumalo sa isang malawakang pagtitipon upang wakasan ang korupsyon. Ayan, pero dahil ikaw ay government employees, mga kaibigan, siyempre ipakita mo ang pagiging professional sa pamamagitan po ng pag-iwas na masabak sa isang magulo, madugong pagtitipon. So yung ikasisira po ng imahe ng isang government service. Ayan, so siyempre kasama dito yung mga kapulisan, mga militar, dahil sila po ay nasa gobyerno, nagtatrabaho po sila sa gobyerno. Ang utos na pong ito o ang pahayag na ito ng Civil Service Commission, mga kaibigan, ay isang paalala na tigilan na natin, wakasan na natin ang korupsyon. So sa pamamagitan ng pagpapababa sa mga opisyal ng pamahalaan na involved po sa korupsyon. Nagsasayang lamang po tayo ng pera, gumagastos lamang po tayo ng oras, para sa investigasyon na ito. Alam naman na po natin yan. Even noong 1990, kung inyong matatandaan, nang inimbestigahan po nila ang pinakamalaking korupsyon din sa DPWH. Ayan, panoorin po ninyo yung interview, yung tawag dito, investigasyon din po ng Senado during that time. Nandyan po yung panahon ni Madam Senator Miriam Defensor Santiago, at syempre alam din po ito ni Lacson. 1990 po yun, ay meron ng korupsyon sa DPWH. So what's the point of having an investigation, kung alam na po natin noon pa pala 1990s ay meron ng ganitong korupsyon. So magkaisa po tayo, pababain natin sa pwesto ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ayan, so sa iyo, Presidente Marcos Jr., ikaw ang punot dulo ng mga pangyayaring ito. Pinabayaan mo na gumawa ng katarantaduhan ang House of Representatives at ang Senado. Imposible po na hindi involved ang Senado rito. Imposible din na hindi involved dito ang House of Representatives, at imposible din na hindi ka involved sapagkat ang DPWH ay sangay po ng executive branch of the government na kung saan ikaw po ang Pangulo. Ikaw po ang pinakang head ng executive branch of the government, which includes the DPWH. They are under your supervision and leadership as well. Okay? So, pansinin ninyo, mga kaibigan, mula ng binanggit nitong si Curly Descaya ang involvement ni Martin Romualdez at Saldico sa maanomalyang flood control projects. Ano ang nangyari?
No, ano po ang nangyari? Kaagad-agad pong kumilos ang Senado para pababain sa pwesto si Chis Escudero at mapalitan po si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Attorney Rodante Marcoleta. Ipinalit po si Tito Soto. Pagkatapos po ay inimbitahan po ng Kamara ng Kongreso si Vico Soto. So ano po ang purpose nito? Para matigil ang investigasyon, para maibaling sa iba ang atensyon ng taong bayan. Ibaling sa iba dahil nabanggit po ng mga diskaya sina Zaldico at Martin Romualdez. Yun ang ayaw na ayaw ng Pangulo na mabanggit. Okay? Yun po yung ayaw na ayaw niyang mabanggit. Kaya kaagad-agad pinalitan. So ngayon, ano po yung direksyon ngayon ng investigasyon? Di ba? Ano yung direksyon ngayon ng investigasyon? Mapawalang bisa yung mga naging pahayag ng mga diskaya. Kaya nga hindi inaprubahan yung protection na hiniling po ni Curly Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na pinirmahan naman po ni Atty. Rodante Marcoleta, sapagkat sabi ni Atty. Rodante Marcoleta, nagbigay ng pangalan. Matataas na tao itong mga ito. So kinakailangan pong protektahan ito ng Senado. Hindi po inililigtas ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ang kasalanan nitong mga diskaya. May kasalanan at may kasalanan po sila. Sila po ay dapat magbayad, sila po ay dapat makasuhan, sila po ay dapat makulong sa kanilang ginawa. Okay? Pero hindi natin dapat kalimutan na ang kanilang revelasyon ay involved nga po si Martin Romualdez at Zaldico. So yan po yung direksyon po, no? Ano pa po? Paano natin nalaman na involved dito ang Pangulo? Bakit? Sino ba yung unang nagsabi na kailangang imbestigahan ang flood control projects? 'Di ba? Sino? 'Di ba ang Pangulo? So inumpisahan po niya sa pagbibigay po ng top 15 constructions company. Okay? Top 15 na mga contractors yung kanyang binanggit. At sinabi po, iniutos po na imbestigahan ito. And so, inimbestigahan po ito ng Senado, inimbestigahan din ng Kamara. Ngayon na lumalawak no, yung usapin at talaga namang nahahalungkat yung mga tao sa kailaliman at doon sa kaitaas-taasan. Unti-unti papaakyat, di ba? Di ba? Mula kay Engineer Henry Alcantara, biglang lumutang ang Bryce Hernandez, biglang lumutang ang JP Mendoza. Oh, di ba? So yung paglutang nilang dalawa, ganyan, lumutang din ang Zaldico, lumutang si Martin Romualdez. Ngayon, bilang ganti, hindi pwedeng Kamara lang yung kumbaga maakusahan dito. Inimbitahan ng Kamara ngayon si Bryce Hernandez at itinuro si Jinggoy Estrada at si Joel Villanueva. So, meron ng Senado. Ngayon, at papalaki na po ng papalaki, malapit na pong matumbok ang pinakang puno ng lahat ng ito. The culprit kung tawagin natin. Sino po itong culprit na ito? Walang iba kundi ang Pangulo. No? Si Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Yan po ang tinutumbok ng investigasyon ng Kamara at ng Senado. So, para mangyari ito, para mailigtas po ang Pangulo, gumawa po ng paraan. Pinag-resign ngayon si Romualdez. Pinag-resign si Romualdez. Pero bakit? Pansinin ninyo, pinag-resign pero hindi iniimbitahan. Pinag-resign pero hindi ikinukulong. Pinag-resign pero hindi ipiniprease yung assets niya. Oh, bakit? So, iniimbitahan po, matagal na, bago pa po nag-resign si Martin Romualdez, iniimbitahan na po siya ng Infracom, ng House of Representatives. Iniimbitahan siya. Ngayon, pinipilit yung mga congressman na imbitahan ito, si Martin Romualdez. Pero bakit yung mga supporter niya, yung kanyang mga binayarang mga kongresista, hindi siya maimbitahan? So, nag-resign siya. Tapos, dahil nag-resign po siya, biglang ipapatigil ngayon ang investigasyon. No? Ipapatigil ang investigasyon ng Kamara. Narinig na po natin yan kay
Congresswoman Janet Garin. So ibig sabihin mga kaibigan, lahat ng pagkakataon, lahat ng oportunidad na maligtas si Martin Romualdez ay ginagawa nila. Pansinin niyo, bakit very obvious na nagtanggol itong si Puno, si Ronaldo Puno kay Martin Romualdez. At para bagang utang na loob pa natin kay Martin Romualdez yung kanyang pagre-resign. 'Di ba? Parang hello, konsensya ba 'yan? Kinokonsensya ba natin? Putang ina. 'Di ba? 'Di ba? So, ayun. Kung kailan nag-resign yung Martin Romualdez, biglang mawawalan po siya ng pangil, 'di ba? Siyempre mawawalan siya ng boses. Biglang ipapatigil ang investigasyon ng Kamara,